request everyone to maintain the solemnity of this gathering. Ato sa kalimtan ang atong pagkalahi-lahi o gibarugan o magkahiusa kita as one people and one nation. To formally welcome us all, atong paminawon ang mensahe sa usa sa Regional Youth Coordinator of former President Rodrigo Roa Duterte during the 2016 presidential elections, and also one of the organizers of the Parliament Symposium for Federalism nga nahitabo during sa time sa atong former president. To welcome us all, atong paminawon ang mensahe ni Ms. Benj Goyonan Francisco. Mayong gabi kinatong tanan. By the way, for those who do not know me, I'm Benj. Gikan ko sa malapugon nga bahin sa Sub-Saharan Mindanao. And mayong gabi sa atong mga kaigsunan nga naa diri nagpakita og kusog og suporta para sa atong presidente or kani presidente Rodrigo Roa Duterte. Kung diin nakita nato live kaayo ang pagdakop, paglapas sa iyang katawhanong katungod, ang dili paghatag kaniya o kahigayunan nga makakuha og remedyo sa atong Korte Suprema, ang pagdali-dali kaniya mao nang maayong gabi sa tanan, labi na sa mga kapulisan except ni Tory. No? Kay hihilahin ko yan. So, as much as nakasuko kayo ta sa kinsa man to ang mga nagkaiusa aron ilang buhaton ang ilang nabuhat sa atong kaning pinalangga nga presidente, but we do not wish ill to those people. Rather, we pray for them to have a change of heart and to see the legacy. We have to pray for protection, especially karon, that it would be very hard to get him back here, especially kay naay mga diplomatic and mga issue regarding sa coordination between an international organization ug sa atong nasod, no? And also, ato siya giampo kay burag katong gabi pa lang daan sa iyahang preliminary. There is something off the way he speaks, no? Some others are claiming na he could have been drugged. Some others saying mura siyang na-paralyzed. God forbid, dili na ta na mahitabo, no? And lisod kayo, it has already been his voicing out na dugay pa. He would never want to appear on a foreign court and be judged by a foreigner, because our judiciary, ang atong mga korte sa Pilipinas is still functional and working. Inutil ang katong nagpadala niya dito kay giinsulto dili lamang ang atong kanhi presidente, kundi ang iyang legasiya, kundi usab ang atong konstitusyon ug ang labaw sa tanan, ang atong soberanya, isip, kausanon nga nasod ug independente. Iampo nato ang atong nasod usab. This is the time nga kung ako lang lagi hihilahin ko yan, no? Wato jud og Turigaw to Turiso, no? But again, if we are going to do the same thing that they're doing, kung unsa na may kalahian nato, then we have to unite as one to pray nga proteksyonan ang matag Pilipino. If they can do that to a former president whose influence is dili nato masukod, then he can do that to us, to those who are sitting in the palace. Let's pray that there will be a change of heart, protection to every citizens of this country, especially ang tumong nato ano nagkahiusa ta. Dili lang diri. I was from Southern Leyte, Kaina. Nag-unity ride gapon sila. They have also candle lighting. And as far as I can see, they have put sa Facebook, daghan kaayo. So, atong iusam atong tumong, dili ta magpadala sa atong kasuko. Again, ipa-remind ta ni Baste, dili ta magpadala kay adunay musakay. So, let us all prepare our heart nga diha ta
mauni ang matutubong nagkahiusa ta naata diri to pray for the protection of our former president, to pray for a fair and just trial, and to protect the country, the Philippines. God saves the Philippines. Mayong gabi kanatong tanan. Once again, thank you so much, Miss Bench, for your very powerful message. Sakto yun ang gingon kaganiya sa atong naghatag og welcome address na our former President Rodrigo Roa Duterte has done so many things nga anang dako og benepisyo ug unsa na ang atong nasod karon. And this prayer is simple nga kita mga Pilipino nga nagkahiusa ta nga despite our differences nga anaata nga atong ipakita nga who is o kinsa man gyud ang usa ka Pilipino. But tonight, before we start our unity in prayer, so let us first once again hear a beautiful song from one of the TNT Daily winner, Miss Faithful Jane Dainata. One, as you and the Father are one. Not all people who gather have good intentions. Some gather to plan to do evil. Others plan to do harm against others. We are here because we desire and pray for peace in our communities, peace in our country. We gather because we realize we need each other as friends, not enemies. Interdependence is the new dependence. We cannot build a nation separately, but only as one people. Lord, we will learn from what Pope Francis said in 2021. Unity is better and higher than conflict. As we also ask that we will learn from what the Spanish people love to say, sumar es mejor que restar. To add is always better than to subtract. We need more people, not less, in order to build your kingdom of peace, joy, and progress for all. In the Gospel this Sunday, Peter, James, and John heard a voice telling them, "This is my beloved Son, listen to him." May we learn to listen to one another. Not all conversations shed light. Other conversations darken the issue. There are debates that generate more heat than light. Conversations can only give way to understanding if we know how to listen to others. May we learn how to listen to you, Lord Jesus Christ, King of Peace, who triumphantly entered Jerusalem one final time, not to dominate, but to love and forgive, even those who have wronged you. You are our Savior, and you as Savior came to Jerusalem and to our world as King of Peace, to remind us that only in peace can our nation be saved. Hate destroys. Conflicts have no real victors. After the dust of war has settled, only then we realize that we, all of us without exception, have become victims of our own hate. That is why we are here to pray, to desire for peace, and to desire what is best for our country. May Mary, our Queen of Peace, intercede for us. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you so much, Messenger Lito Maraya. Now let's hear another prayer from Pastor Luis Dula from Jerusalem Church of God representative.
Alright, no? So next to offer up to lead us in prayer, no, is a representative from the Seventh-day Adventist, Elder Bart Mistola. Sa dilipatamang ampo, nagapasalamat ko sa tanan niya mga supporter nga niya karon dinhi. Agi pagduyog suporta sa atong former President Rodrigo Roa Duterte. Ngaunta ang atong panagtigong karon dunang kini dako nga kahimuan alang og kalinaw sa atong nasod nga Pilipino. Mag-ampon ta, ato lang iluko ang atong matakusa ng mga ulo. Dalay po o kamana mo na Diyos o tatiyaka sa among kinabuhi. Nini nga matahong nga kagabihiyon ng Diyos. Amo ikaw ang ginapasalamatan tungod sa pribilehiyo sa gasas kinabuhi na amon naangkon karon. Nagikan sa nagkalain-laing lugar sa mga kabarangayan nga nayakaroon dinhi. Ikaw nagapadala sa imong balaan nga anghel alang sa pagprotek sa among pagbiyahe nga luwas o libre. Nini nga nagabihiyon ng Diyos isip Pangulo sa among barangay Danau kauban sa akong mga SPM o mga supporter. Ako, Diyos, nagahangyo nga unta ang among panagtigong karon muhatod kini og dugang kahayag ug paglaom ang kalinaw nga among gidamgo nining among nasod. Panlangini ang among former president. Ihatag kaniya Ginoo ang dugang pa nga kaaktig sa panglawas nga luwas siya sa naa sa iyang nahimutangan karon. Usab ang among mga pinili nga mga opisyalis diha sa national government. Ihatag kanila Ginoo ang kaalam, kalarino sa pagdumala niining krisis karon nga nitabo sa among nasod. O Dios, nining ang taknaa sa kagabiyo, magapanalangin ka sa matapusan namo ka mga pamilya nga ginarepresentahan o ginabiyaan. Mga katawhan nining lugaran sa Ormoc City, mga kabaranggayan nga niya karon dinhi. Ako, O Dios, nagatugyan kanila nga tagaan mo sila og kalinaw, kabugnaw sa panghuna-huna aron nga malikay kami Ginoo sa posibleng nga kasamok nining among yatubag karon. Ginoo, daghang pangutang mga butang gawa na ko palitok sa akong mga bin. Apan ikaw, O Diyos, kasayon sa mga politics aron makasig-kasig mga una-una. Nga imo kami dagdagan, iyahan mo kami aron nga ang among panarabaho mga buluhaton mahimo kining gaan larino sa pagdumala nining matagusan namo ka mga responsibilidad sa matagusan namo ka mga barangay. Ako, O Dios, nagatugyan usab kanimo isip nga pangulo sa among barangay. Mahimo na ako Ginoo ang pagdumala nga bisan mas kabugat o kalisod mahimo kiningaan pinagi sa imong pag giya kanako, Dios, nga imong balaan nga espiritu mao'y magagiya kanako kanunay. Ako kini ginatugyan, O Dios, o ginalaupan nga madawat sa ngalan ni Hesus sa buktong manluluwas. Amen. Thank you so much for the prayer, Elder Bart Mistola. Now let's hear another prayer from our Islam representative, Imam Nur Hassan Elian.
sa di pa natusugdan ang atong wala ang prayer. Basta sa Islam wala ang prayer. Karon gipaantos ako sa wala ang prayer. Sa di pa natusugdan ang atong prayer, ako ipa-ila-ilakan ninyo anay ang atong Pangulong Farmer Pangulong Rodrigo Duterte sa iyang mga agi batok sa mga kamusliman. Sigurado mga kaigsunan nga naka-ila na tatanan nga ang atong former presidente nakaila kamo nga ang atong nasod halos talomos sa kangitlit ang atong nasod. Unahon ta ang Luzon mga kaigsunan. Dugo sa dugo ang pinsala sa Luzon. Dugo sa dugo ang pinsala sa Visayas. Dili maispiling ang pinsala sa Mindanao. Dili maispiling ang kangit sa Mindanao. Dili maispiling ang katalagman sa Mindanao. Mga kaigsunan. Gira dito, gira diri. Patay dito, patay diri. Bumba dito, bumba diri. Druga dito, druga dito. Awatan karnaping. Tulisan. Lamang sa pagpaning kamo sa atong former president sa iyang sacrifice. Mutugod siya makulong hantod sa kahanturan basta lamang dili mapinsala ang paglaom sa sambayan ng Pilipino. Bahala mag-firing squad siya. Bahala siya makulong hantod sa kahanturan basta dili mahanaw ang paglaom sa mga kabataan. Mga kaigsunan, nakaabot na karon ang Sigwa Duterte nangangailangan sa ato ug tabang, nangangailangan sa ato ug rescue. Mga kaigsunan, kung sa matikatabang ang ato prayer karon, lain ang prayer sa Islam. Kay ang prayer sa Islam pulong sa langit. Ibay ako pulong diri. So hinaot nga ang gasa nini ini umaangkon. Lalong-lalo sa atong President Rodrigo Duterte. So mga kaigsunan, we invite to the prayer Islam. Ang inyo kamot, itaas. Kaya nang lang na itaas ang kamot. Parehas sa kamot ni Mary. Parehas sa kamot ni Resto. Bismillahirrahmanirrahim. All merciful, the ever merciful, the praise to Allah, Lord of the world, all merciful, the ever merciful, the position of the day of doom. You only do, you worship and you only do. We beseech for your help, guide us in the straight path, the path of the ones whom you have favored other than that of the ones against. Ya Allah, niya na kami sa imo atubangan. Ya Allah, nakahiwalo kami nga nagtanaw ka
sa among mga prayer, Ya Allah, ang dungo, Ya Allah, dungo ang among mga prayer. Ya Allah, atagi kami yung mga kalipay, atagi kami yung mga kahayag, atagi kami yung mga kalayaan, lalong-lalo sa kalayaan among nasyon, lalong-lalo sa kalayaan sa among former President Rodrigo Duterte. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, inaunta kanimo nga isalikoy kami sa makalinisan na kangit-ngit. Sama sa lino, sama sa baha, sama sa typhoon, sama sa katalagman, sama sa krisis. Ya Allah, sama yan sa mga sakit. Ya Allah, Ya Rahman Rahim. Ya Allah, Ya Rahman Rahim. Ikaw ay nagalantaw, makami, Ya Allah, nanalangin sa kinasing-kasing na panalangin, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Nakaroon, Ya Allah, nga umaabot, Ya Allah, na eleksyon, pinili ay, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Na, ilang lang, Ya Allah, hatagan mo kami, Ya Allah, kung kapayapaan sa ulmo, kalinaw sa ulmo, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Pakiangay sa ulmo, pakigdaig sa ulmo, pakigugma sa ulmo, lalong-lalo sa among City Mayor, lalong-lalo sa atong aming congressman, Ya Allah, Ya Rahman Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tanan, Monsignor, Kap, Pastor, Imam, may gabi. O sa Tanan Ormocanon, may gabi. Taga-Alguera, may gabi. Dahil taga-Alguera dere? Taga-Kanangga, dahil taga-Kanangga. Okay, taga-Leyte, may gabi. Update lang ko. Pag-ingon nila na different representation sa mga religion. Nagkita-kita mo, hindi ko comment. So, this is, I remind myself that this is a prayer rally, peace na rally nato, no? Praying for our tatay, si PRRD. Update lang po sa inita mo tatay, matod pa ni VP Sara, Ate VP Sara, si tatay is in good spirit siya. So, si tatay murag nabuhi na gamay, nabuhi nagbalik ang iyang ko at kukusko. Nato pagpanganan si tatay, no? Natuman, naminaw ang pinuuna ko, no? Naminaw dyan, no? And also, ang ilang pag-meet up since singabot si VP, it only for 1 hour lang, no? Actually, hindi kasuot si VP sa detention center. Isuot na siya detention room si BRRD. But dili siya dili bisag kinsa makasunod. Actually diha sila nagkita sa waiting area ni tatay, no? Ato nakita gabi na si tatay medyo nagkalisod siya o storya, no? Wa sa kibaw si VP Sara nganong gi-live stream si tatay. Dili naibong mo nganong dili jud siya actual gipangadto sa korte. Gi-live stream lang. Actually, decision to sa doktor niya dito sa gawas sa Netherlands. Tingali na ay rason, tingay na abay health issue si tatay. Pero in God's grace, ipakaayos tatay. Pero kailan matita sa itong tatay, no? Di ba? Fighter matay sa tatay, di ba? Mga Bisaya, fighter matingalit ha? Mauna. So, ingon si tatay, mo dyan nag-ingon niya ni Bibi Sara na uli na dito sa ato.
uli na dito sa ato, ayaw biyahe ang Pilipinas. Ingon si BP na diha natay kung okay na ang atong legal team dire, diha na kumubiya. Pero ang pinakaguol gisulti ni tatay nakabati man tingali mo, tay, nag-uol jud siya. Ingon siya, gimingaw jud ko sa Filipino food. Gusto ko muka paksiw. Ha? Masa man usara ko na ato? Dinugunan. Inuunan. Nahupaksiw. Mao na lang ni. Nganong naaman ta diri karon? Ako nganong naaman ko diri karon? Actually dili ko anad-anay kay prayer ni niya. Kung katong kisay nakailan ako, babaon sa bayan ko. Kaya gipakataw ko, gipakaon magkukuhan sa baboy, so babaon ko. Pero lig-on ang gahom sa Ginoo na makabuhat siya bisag unsang utang kay maminaw siya sa iyang mga anak. Ayaw kalimtin ninyo nganong naata diri, wala man ta gisuhulan, wala man ta gibayaran. Each and every one of you na diha nagpasinguan, nag-spend of time diri because you believe on something. Ha? You believe on something. Sa time sa 2016, ayaw ninyo kalimti. Kamo, kita, ang pangadji o tabang sa Ginoo, kita'y nagputang ni tatay dito sa lungsuranan sa Malacañang. Karon ato ni gibuhat ng ayaw na sa tagtabang sa Ginoo na paminawon ta sa panahon ng inhalan ng tatay during sa pandemic, during sa time sa kagubot sa ato, nagahatag siya kalinaw. Now kita as Pilipino natay utang kabubuton. Mubaws ta karon. Unsa may gamit ani? Kitawag na to ang Ginoo. Tabangi mi. This is the only way. Ha? Dili solusyon ang gubot. Dili solusyon ang makikira. If everybody will lose. Ang pangadji, pabation nato tibuok kalibutan na kita mga Pilipino nagbarok ta diri karon ato paabton atong mga tingog na di ta musugod na atong kaugalingon tatay, ato kaugalingon citizen na husgaan og laing nasod. Kita ray nay katungod. Kita ray nay katungod ani. Pabation nato sila tanan. Pakitao nato ang kusog ninyo tagsa-tagsa. Na proof na sa 2016 si tatay hingdagan walay dagkong bakir. Tagsa-tagsa nato. Kita mo'y nagbutang ni tatay. Karon papaliko nato, papatio nato, tingog balik. Na karon kaya maminaw sa mga tao. Na di ta mo surrender, nagalite, nagaurmo. Sa pangadji sa Ginoo. Dito mo sila ng tatay. Ato pa ato ni sakit ato sa tanan. Tatay! Tatay! Barugan na to tanan. Last message, ayaw ihatag ang i-expect. Ha? Ayaw ihatag. Mausan nato silang love and prayers. Ato sila, tagaan kahong sa Ginoo na ito ipakita ng likon kay Ginoo. Ha? Mau na ito ibaws. Ha?
mas wise na. Kay bawat taki sa itong pusog. Tuwara. Amen! Matod pa sa Office of Senator Bongo. I-Bisaya niya, i-translate, kalma lang. Kalma lang. Kay bahaw ko, tagsa-tagsa ninyo, Pilipos na nagpunta kay hinila kayo din eh. Mimbro ko ana. Dili ko kung ano nagsakto, kitang tanan din eh. Dili ko ito eh. Ang lulo, 79, going 80 years old, anaon. Luoy kayo kita ang gidagdaog dito sa lain lugar. Makita sa tibok nasod. Lahi ba yung mga Pilipino? Ipakita ta na. Matod pa ni Senator Bongo, spread love, peace, and prayers. That's it. Thank you so much. Salamat sa pag-abot din ninyo.